Arida minamahal sa pinaka-importanting bahin, minamahal atong patilihon pag-ayo, minamahal pulong sa Dios ang atong damo atong mga Biblia, minamahal atong itigdot mga bersikulo, o gamanindog ng tanan, minamahal agig pagrespeto sa pulong sa Dios, o akong ihatag panahon sa atong live preacher, Padre Perfect Iyas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, our beloved co-preacher, Brother Dino Cuevas. Tayo po manalangin sa ating mahal na Panginoon. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po kami, tos puso nagpapasalamat, tos puso nagpakumbaba, sa pangunat dalangin ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Linisin mo ang iyong mga puso't isip. Wala kaming magagawa, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Samahan po kami sa iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, alisin mo lahat uri ng mga hadlang, mga pag-alinlangan, gawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Una tigit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdidakila at pagsamba ay tanging siya ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa mga beloved children, sa mga pag-alala, sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear, sa tanang mga kaigsuunan, mga kamanggagawa, beloved co-workers, preachers, beloved ordained preachers, beloved instrumentalists, mga bisita, mga kapatiran, sa lahat ng mga nakaantabay sa ating live streaming, mga live webcast viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iba yung dagat, welcome po sa ating banal na pananambahan. Lalo tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Say praise the Lord! Purihin natin ang ilang Diyos, mga kapatid, at andito na tayo sa napakahalagang bahagi sa ating banal na pananambahan, ang pakikinig sa salita ng Diyos, dahil ito po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. So, i-concentrate po natin ang ating mga sarili, kung mayroon tayong mga bulpin, papel at Biblia. Sundan po natin ang ating mga pag-aaralang kapitulo at bersikulo, mga minamahal. Dito po sa libro ng Mateo, Kapitulo 9, umpisan po natin sa 9 hanggang 13. From the book of Matthew, chapter 9, verses 9 to 13. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Mateo, Kabanatang 9, ang talatay 9 hanggang 13. At pagdaraan doon ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya kanya, Sumunod ka sa akin, at siya makindig, at sumunod sa kanya. At nangyari na nakaupo na siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan nagsisirating, nagsisiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At na makita ng mga Pariseo ay sinabi na sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Na dapat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi na ngailangan ng mga gamot kundi ang may sakit.
Huling talata. Dapat nagsaliw kayo sa inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. Palagpagan po natin ang salita ng mahal ng Panginoon. Salamat sa pagbabasa sa salita ng Diyos. God bless you po, our beloved Bible reader. Mga kapatid, napakalalim po ang layunin ng Diyos, ang plano ng Diyos, na hindi masyadong maintindihan at hindi masyadong naunawaan sa mga taong karnal ang pag-iisip. Amen. Ang ating mahal na Panginoon na siyang tumungo doon sa bahay ng maniningil ng buwis. Hindi ibig sabihin na siya ay sumali sa kanilang masasamang gawa. Pero sa tingin ng mga tao, lalo na sa mga leader ng relihiyon, napasama sa kanilang paningin ang ginawa ng Diyos. Na sa pag-akala nila si Kristo ay masama na rin dahil nakipagsalo, sumasalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Si praise the Lord. Ang sabi ng mga Parisiyo, bakit? Sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan. Hindi pa nakasagot ang mga alagad, narinig na ng Diyos ang sinabi ng mga Parisiyo. Dito makita natin si Kristo ay hindi ordinaryong tao. Alam niya ang lahat ng bagay. Kahit andun sila sa malayo, narinig pa rin sila ng ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin, walang matago sa paningin ng Diyos. Amen? Walang matago sa harap ng Diyos. Kaya po sa atin, mga minamahal, kahit ibulong ng latin sa hangin, ang ating mga dalangin, narinig yan sa ating dakilang Diyos. Amen? Kahit anong lumabas sa ating bibig, mabuting pananalita at hindi mabuti, narinig pa rin ang ating mahal na Panginoon. So ang Diyos ay hindi pwedeng malibak. Hindi pwedeng pagwikaan, lalo na kung hindi maganda. Dahil alam ng Diyos lahat, kahit buhok natin at ang ating mga puso, alam ng ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, hindi o ang mga mabuting pangangatawan lamang ang hindi nangangailangan ng medisina, kundi yung mga may mga karamdaman. Say, praise the Lord. Napakalalim. Masyadong hindi naintindihan sa mga tao ang sinasabi ng Diyos. Bakit napunta sa pagamutan yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Say, praise the Lord. Kung baga sa Bisaya, dili tanang so ang mga tao lamang adunay sakit ang nagkinahanglan og tambal. So katong walay sakit, wa to magkinahanglan og doktor. Amen? Tinuod naman mga igsoon, nagkinahanglan day tag doktor og wa tay sakit. So katong walay sakit, wa gito manginahanglan og mananambal. So hindi sila nangangailangan ng manggagamot. Yung mga walang sakit. Amen? Yung mga may karamdaman at may sakit lamang ang nangangailangan ng gamot. Nangangailangan ng doktor. Say, praise the Lord.
Pero hindi nila alam ang layunin ng Diyos. Kung bakit siya ay sumasalo sa mga makasalanang tao, sa mga maniningil ng buwis. Hindi para siya ay sumali sa kanilang mga masasamang gawa, kundi para sila ay mahila palabas at makuha mula sa masamang gawain tungo sa pagbabagong buhay para paglingkuran nila ang ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Yun ang purpose ng ating dakilang Diyos. Pero sa atin, mga mananampalataya, kung tayo po'y sumali doon sa mga barkada natin, lalo na sa mga lugar na andun ang mga kalayawan, pag wala tayong ginagawa, wag na lang tayong sumali. Kahit hindi ka uminom, hindi ka humihit-hit, pag makita ka sa mga tao nga kasama kanila at wala kang ginagawa, ang isip nila ay kasama kanila sa kanilang mga masasamang gawain. Say, praise the Lord. Pero kung ang layunin mo ay pumunta ka roon para isangyaw mo ang mayong balita, i-share mo ang Word of God, tulad ng ginawa ng ating mahal na pastor, sila ay pumunta sa Talipaw, Hulo-Sulo, para ibahagi ang salita ng Diyos, para imantala ang kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang tama. Say, praise the Lord. Pero yung iba, pumunta lang roon para magpasunsyo. Pinutulan sila ng kuko. Pinugutan sila ng liig. Yung pastor ng Jehovah, yung pare, Father Gallardo, bangkay na umuwi. Dahil sa pag-akala nila, kayang-kaya nila ang mga rebuilding Muslim. Pero ang ating mahal na pastor ay pumunta roon. Baon-baon nila ang grabe, di matatawarang sakripisyo. Dala ang ebanghelyo para ibahagi sa mga taong hangal ang bituka doon sa lugar ng Abu Sayyaf. Sila'y nagtatagumpay dahil sinasamahan sila ng ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Yon ang pinapakita ng ating dakilang Diyos kung bakit siya'y sumasalo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan dahil mahalaga sa Diyos ang mga taong mga makasalanan. Hindi sila tinatakwil ng mahal na Panginoon tulad ng iba. Nabasa natin, mga kapatid, parang inaayawan nila ang ating mahal na Panginoon na sumasalo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasasala. Sino? Yung mga Parisiyo, leader ng relihiyon. Amen? Ayaw nilang maligtas ang mga makasalanang tao. Pero ang ating dakilang Diyos, ito po ang layunin kung bakit siya naparito sa lupa para hanapin ang mga karnirong nangawala at dalhin sa buong katotohanan sa dakilang gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag-usapan natin yung doktor at saka gamot. Dahil nabanggit dito, ang sabi ng Biblia, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. Hindi nangangailangan ng gamot. Kundi yung mga may karamdaman lamang, mga kapatid. Maraming mga biyasang doktor, mga galing, matalino, na talagang alam nila lahat ng medisina, pero hindi nila kayang pagalingin ang lahat ng karamdaman ng tao. May limitasyon lamang ang kanilang kakayahan. Amen? Say, praise the Lord. Mga dalubhasang doktor galing sa ibang bansa, pumunta dito sa Pilipinas para pinag-aralan nila kung paano pagalingin ang mga karamdaman
Pero alam nyo po, mga minamahal, marami dito sa mga bisita, mga baguhan pangkapatiran na hindi alam. Maraming karamdaman ditong tinanggihan na ng doktor. Wala nang pag-asang gumaling. Halos ubos na ang kanilang pera, ang kanilang mga ari-arian. Bininta na nila, pinirinda na nila. Walang kagalingan ang kanilang mga karamdaman. Subalit kung sila'y napadako sa totoong gawain, mga kapatid, sila'y panagaling ng ating mahal na Panginoon. Dahil nandito sa totoong gawain, ang dakilang manggagamot. Amen? The great physician, the great healer, the great provider, amen? The great Savior, dito, ating matagpuan, mga kapatid. Bakit sinasabi natin the great healer, the great physician? Lahat ng karamdaman ay kaya niyang pagalingin. Say praise the Lord. Maliban lang sa mga itinakda. Amen po ba? Oh. Baka mag-question ang iba, bakit mayroong kinuha ng mahal na Panginoon? Dahil sila po'y tinakda na ng ating dakilang Diyos. Nakamit na nila ang tagumpay. Amen? Say, praise the Lord. Pag ang Kristiyano'y kinuha ng ating mahal na Panginoon, sila'y nagtatagumpay na sa kanilang buhay mananampalataya. Sa harap ng ating mahal na Panginoon at tinatanggap na nila ang gantig putong ng ating dakilang Diyos doon sa kalangitan. Say, praise the Lord. Lahat ng karamdaman ay kayang pagalingin ng Diyos maliban lang sa mga nakatakda. Amen. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroong dalawang uri ng karamdaman, mga kapatid, na hindi alam sa mga dalubhasang mga manggagamot. Ang kaya lang nila pagalingin ang pisikal. Pero may isa pang hindi nila alam at wala silang kaalam-alam kung paano nila pagalingin ang karamdaman. Karamdamang pisikal at karamdamang espiritual. Walang ibang makapagbigay lunas pag ang isang tao may karamdamang espiritual, kundi ang Diyos lang, mga kapatid. Amen? Siyang tinatawag nating the great healer, the great physician, dahil magawa lahat ng ating mahal na Panginoon, magpapagaling sa ating pisikal na karamdaman at magpapagaling sa ating espiritual na mga karamdaman. Kung ang isang may sakit ang nagkailangan ng gamot, mga kapatid, sabihin natin lahat ng tao ay nagkailangan ng Diyos. Amen? Kaya hindi lang ang lahat nagkaroon ng pisikal na karamdaman, bagkus ang lahat ng tao. Lahat ng tao. Bata man o matanda ay nagkaroon ng espiritual na karamdaman. Dahil ang lahat ay nagkasala, walang matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Roma 3:10. Kindly po. From the book of Romans, chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Roma, Kabanatang 3, ang talatay 10. Gaya ng susulat, walang matuwid, walahit kahit isa. Amen. Amen. Wala kahit isang matuwid sa harap ng Diyos dahil ang lahat ng tao'y nagkakasala. May doktor bang pwedeng magpapagaling sa kasalanan ng tao? Kahit gaano kadalubhasang doktor, puntahan mo. Hindi sila makapagresita
Paano ka baguhin yung pagkalasinggiro mo, pagkababaero mo, pagka-chinsmoker mo, pagka-drug addict mo. Hindi kaya nilang baguhin, walang resita. Galing sa ospital, galing sa mga dalubhasang doktor. Walang ibang makapagbago ng buhay ng tao. Dahil ang kasalanan ito ang sakit na espiritual na kumakalat sa mundong ibabaw, na pumapatay ng katawan at pumapatay sa kanilang mga kaluluwa at bumubulid nga doon sa kalayo ng imperno. Say, praise the Lord. Walang ibang makagawa kung dili ang Diyos lang. Amen? Kaya, kung ang taong may karamdaman na kailangan ng gamot, sabihin natin, lahat ng tao ay nagkailangan ng Diyos. Nangangailangan ng Diyos. Dahil ang lahat ng tao ay nagkakasala at walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Say, praise the Lord. At ang taong nagkakasala, kandidato sa katagat-dagatang apoy ng imperno. Roma 6:23. Kindly po. From the book of Romans, chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Roma, Kabanatang 6, ang talata 23. Dapat ngayon may laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo mayroong inyong bunga sa kababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Say, praise the Lord. Talaga? Ang mga tao ay kontento na sa kanilang buhay. Buhay mayaman. Namuhay sa kasalanan. Hindi nila alam. Sa bandang huli, sila ay ibubuli doon sa kadagat-dagatang apoy ng imperno. Wala man silang karamdaman pisikal. Dahil pag mayroon silang karamdaman, pumunta sila sa doktor, marami silang pera. Pero ang kanilang espiritual, talagang may kangrena. Sakit na walang kagalingan. At walang ibang magpapagaling. Walang ibang napakadalubhasang manggagamot. Manggagamot sa pagkaramdamang pisikal. Manggagamot lalo tigit sa lahat sa karamdamang espiritual. Ang ating mahal na Panginoon lamang, mga kapatid. Pagtanggapin natin si Kristo na ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay, mga minamahal, doon kabaguhin ng Diyos ang kagalingan ng karamdaman at ang pagbabago ng buhay mo ay makamtan mo dahil si Kristo ang lunas. Say, praise the Lord. Dito umiiral ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo makasalanan, tayo ang dahilan kung bakit siya'y naparito sa lupa. At hinahanap niya ang mga karnirong nangawala. Ang sabi ng Biblia, magsihayo kayo at pag-aralan ninyo ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Basahin natin ang Matthew 9:13. From the book of Matthew, chapter 9, verse 13. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Matthew, Kabanatang 9, ang talata 13. Darapat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag na mamatuwid, kundi na mga makasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. I will have mercy and not sacrifice. Napakalalim ang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Maraming nagsisilos. Bakit hindi sila?
Mga kapatid, ang dahilan kung bakit naparito ang mahal na Panginoon. Kung bakit ang mga makasalanang tao, dahil tayong lahat ay makasalanan. Walang pwedeng mag-claim na sila ay perpekto na. Lahat tayo may mga kahinaan. Nagkakasala, mga kapatid. Kaya dahil rito, mga minamahal, tayo ang dahilan. Habag ang ibig ng Diyos, hindi hain. Amen. Say, praise the Lord. Umiiral ang pag-ibig ng Diyos. Pantay-pantay sa lahat ng tao. Amen? Makasalanan ka man, paghanda kang manikluhod sa Diyos, paghanda kang magpakumbaba sa Diyos, paghanda kang tanggapin mo si Kristo, mga kapatid, walang kasalanan, mga minamahal, na makikita ng Diyos sa iyo. Lahat ay papatawarin ng ating mahal na Panginoon. Kahit gaano kaitim ang kasalanan mo, kaya kang paputiin tulad ng balahibo ng nibi, tulad ng karnero, mga kapatid. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, pag ikaw ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, pag ikaw ay tumanggap sa ating dakilang Diyos, kaya kanyang tanggapin na tulad ng tunay na anak. Amen? Say, praise the Lord. Isang malaking katuwaan para sa atin. Hindi tayo karapat-dapat. Pag ating tanggapin si Kristo, galing tayo at mula sa makasalanang buhay, tayo ay tinawag ng Diyos at tinanggap na tunay niyang anak. Magmamana sa buhay na walang hanggan. Say, praise the Lord. Last verse. Juan 1:12. Kindly po. From the book of John, chapter 1, verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Amen. Juan, Kabanatang 1, talatay 12. Darapat ang lahat na sa kanya nagsitanggap, ay pinag-alooban niya sila ng kaparapatang maging mga anak ng Diyos sa makadibagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Amen! Lahat tayo magbigay palakpak sa ating mahal na Panginoon. Dapat tayong magalak. Dapat tayong sumisagasig sa paglilingkod. Dapat tayong lumigaya sa ating pananampalataya, mga minamahal. Sa lahat na tumanggap, lahat na lumapit, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, pag pinagkalooban niya sila, karapatang maging mga anak ng Diyos, na sa matuwid bagay, ang nagsampalataya sa kanyang pangalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Noon tayo'y galing sa kadiliman, anak ng kadiliman. Wala tayong kalam-alam paano natin sambahin ang Diyos. Wala tayong kalam-alam paano natin purihin ang mahal na Panginoon. Wala tayong kalam-alam paano natin paluguran ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Dahil sa habag at awa ng Panginoon sa atin, mga minamahal. Tungod sa kaloy sa Ginoo, nandito tayo ngayon, mga minamahal. Nagiging tunay na anak ng ating dakilang Diyos at magmamana sa buhay na walang hanggang na ipanangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Tayo po'y magbubulay-bulay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Bagamat tayo may hindi karapat-dapat sa harap ng ating dakilang Diyos. Habag ang ibig ng Diyos sa atin. Hindi hain. Nagsakripisyo ang Panginoon para tayo maligtas, mga minamahal. Isinuko niya ang kanyang buhay para sa atin, mga kapatid.
Nagsakripisyo ang mahal na Panginoon. Nagula sa kanyang banal na dugo para tayo'y malinis sa ating mga kasalanan. Ngayon tayo'y pinatawad na. Ang ating espiritual na mga karamdaman ay pinagaling na ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Ang ating dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Habang umawit ang ating mga choir, mga kapatid, tayo po'y magbubulay-bulay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pasalamatan ng Diyos natin pong natagpuan ang dakilang manggagamot. Hindi lang pisikal ang kanyang pinagaling sa atin, pati ang ating espiritual na mga karamdaman ay pinagaling ng Diyos. Hallelujah! Tayo po ay pinatawad ng ating mahal na Panginoon. Binago ang buhay natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Habang umawit ang ating mga beloved choir, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kung hindi sa'yo, ay wala magtatagpo sa mga Pagsusubi. at sa bawat sandali sa iyo kami Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, mga kapatid. Dapat tayong magbunyi, mga minamahal. Luwalhatiin natin ang ating mahal na Panginoon na ating natagpuan ang dakilang manggagamot sa ating mga karamdamang physical, karamdamang spiritual, ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Oh, great the word of God. kailangan sa'yo ay hindi Yes, Jesus. bibitaw. Ang buhay Ay, ko. ikaw ang siyang kailangan.
Everybody say praise the Lord. God bless you sa ating beloved co-preacher, beloved Perfect Iyas. Hallelujah, ang salita ng Diyos. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa, mga minmahal. Hallelujah, salamat sa salita ng ating pinakamalating napakinggan. Sa pagkatong ito, minmahal, tayo po idako na sa ating mga pangailangan, mga minmahal, ating mga prayer request. Hallelujah, tayo po manalangin, mga minmahal. Ako dakilang ang mga Diyos ng mga pangyarihan sa lahat ng mga sa pangalan ni Jesus. Narito kami wala Panginoon, sama sa mga madalangin, sino nagpapakumumpa sa iyong harapan. And through the leading prayer of our word, the beloved and honorable evangelist pastor, wellness, not merit, and prophet of God. O Diyos, minsan na pa sa pagkakataong ito, ikiling mo ang iyong pandinig sa mga dalangin. At ngayon po ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang, mga pagkakasala, O Diyos, sa mga pinasipungan sa mga kainaan. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, malapay noon. Tagpuin mo ang bawat pangailangan ng mga anak ko, Diyos, mag-isa may makaramdaman sa lahat ng mga webcast viewers, iba't ibang panig ng mundo, lahat ng mga bantabay. O Diyos, sa mga oras na ito, malapay, pagpalami ang bawat isa malapay noon, pagaling mo karamdaman, ito sa mga problema, higit sa lahat, panghawakan mo kami kasi pagbabalik, malapay, ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, lahat magsabing Amen. Inyo na po ipatong may ang inyong isang kamay sa inyong ulo at ang isang kamay sa parte ng inyong katawan. Naroon po ang inyong karamdaman, inyong pong iminisyon, ano pong inyong karamdaman. Ito po yung atin na pong palalayasin sa pangalan ng Jesus. Wala pong imposible sa ating pinakamalapay na hallelujah. Ako nagkilang ang bawat Diyos, makapagarihan sila at madala sa pangalan ng Jesus. Sa po at panalangin na aming minamahal, aming ginagalab, lista, wellness, not almera, at prophet of God. Sa iyo makapagarihan pangalan, sa pangalan ng Jesus, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng makaramdaman sa mga batiran buong mundo. Hallelujah. I command you right now, devils of infirmity, sickness and diseases, devils of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, devils of COVID-19, I command you, cast out, cast out, cast out, cast out. Cast out, the name of Jesus. Be healed, be blessed. In Jesus' name, in Jesus' name. At atin na pong babagitin ang hallelujah, praise the Lord, ang 3 beses kasama pong paglokso. May naman sabay-sabay po tayo. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ating pinakamalapayin mainban. At lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagparangal, pagsamba, daw ko lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamalapayin na sa Kristo. At tayo po inadako na mainban sa ating announcement sa magitan ng beloved co-preacher Alex Sasoy. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Brother Joshua Galarosa, ating preacher, Brother Perfect Iyas, sa pagdadala ng banal na salita ng ating buhay na Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa ating regular schedule services. No, sa ating mga newcomers, mabuguhang bisita. Mayroon po tayo 3 times a week na panambahan po, minamahal. Every Sunday po, at tayo po mag-upisa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa ating midweek service, araw ng Miyerkules. Tayo po mag-upisa kanina po, minamahal, ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang Friday service po, minamahal, mag-upisa tayo ng alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi po, minamahal. Sa ating Jesus Miracle Hour po, minamahal, ito po yung gabi-gabi, Monday to Sunday, minamahal, 8 p.m. to 9 p.m. Ang ating Jesus Miracle Hour po, minamahal, ito po sa YouTube channel. Noon niya atin lang, minamahal, i-log-on, ating i-type ang GMCIM Cebu Central Visayas. So makita po natin, minamahal, ang ating banal na programa. Praise the Lord. Pray po ating buhay na Diyos sa ating temporary nga paghiwalay po, minamahal, sa ating closing prayer. Sa pamagitan po ng ating beloved preacher, Brother Antonio Rondina. Praise the Lord. Tayo po tumayo, minamahal. At sa ating mga kapatiran, umuwi ng Cebu City, mayroon po tayong sasakyan, minamahal, ang ating coaster po, minamahal. Praise the Lord. Amen. Presulong gabi siya po itong beloved preacher Alex Asoy. Magambot ang mga igsoon sa itong temporary bulag-bulag. Dalag yung kadiyos na nagtapusan malapit no rin matam kagabi yun. Rikan salamat malapit yung tapos mga blaton. Medic service malapit sa pag-isulong blaton sa MCJ. Pisolim lawiton na witar mga choir. Mabit sa MCJ ng pagbasabot sa paghatag sa kapalughala. Labas sa tanan sa mga pulong. Nga rigubot ng magkagahom. Salamat malatabisidlan nga presensya. Pagbati sa matag sa kanamo malapinon. Salamat sa mga pulong nagligon sa matag sa kanamo. Diyos nga
Mananambal ka mga pong gilagaran, malapino. Salamat, malapino ka nag-aayos na ng klase mga balatian, malapino. Ikaw mag-amping proteksyon, man sa kanamo, Diyos. Ikaw magkatay mo panglawas at lawadlaw. Sa matag sa kanamo, Diyos, ni mo taham kagabiyon, sa temporable, pagbulag-bulag, sa dalangin, sa Pastor Rizal Almeida, Lord. Ikaw mag-amping proteksyon sa matag sa kanamo, ilikintas ka sa talagman sa pagbiyay, pagsakay sa sakinan. Proteksyon ng matag sa malapin sa magagmay, sa mga amtong, mga kaigsunan, sa pagdrive, pagmaneho, ibalik sila sa pagsimba, pagdrive, paghimaya, kanimo sa parade service, malapin kita tanog, iyampog, ipasalamatan sa gahom, sa gabi ng pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating Apollo Preacher Brother Antonio Rondina. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more. Mayong gabi kanatong tanan. Praise the Lord. Hallelujah.